4 pa lang ng umaga, naghahanda na si Jane para sa pagpasok niya sa trabaho sa Metro Manila. Anya, nakasanayan na niya ito para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa EDSA. Kasi po, kapag maaga yung pasok, maaga din po makakauwi. Unless kapag late yung pasok, aabutan ka pa ng traffic, rush hour, tapos late ka pa rin makakauwi. Biyahe ka pa, lalo na kung malayo ka, mga 7 or 8 nasa bahay ka na. Kaya naman malaking ginhawa na para sa kanya ang plano ng MMDA na work schedule adjustment para sa mga empleyado at kawani ng pamahalaan. Sa ganitong paraan daw, posibleng makabawas ito sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sang-ayon din dito si Denny. Anya, pahirap din para sa kanyang asawa na pumasok sa trabaho kapag naiipit ito sa usad pagong na daloy ng trapiko sa Metro Manila lalo na kapag rush hour. For me, mas maganda yung baguhin na lang ang pasok ng mga trabahante ngayon kasi mas may oras na yung pamilya, lalo na yung ama kasi mas maraming nawala ng oras sa mga anak. Ayon sa MMDA, mula sa regular na 8 a.m. hanggang 5 p.m. na pasok, gagawin na itong 7 a.m. hanggang 4 p.m. Anya, mas mararamdaman ang pagluluwag lalo na sa mga internal roads. Limited din lang yung tao na bumibiyahe dyan kasi kalimitan ng empleyado at yung nagtatransact ng business sa City Hall ay within the city lang. So yung effect, nandun lang din sa loob. Wala sa major thoroughfares. Pero sa aming palagay, kung lahat po ng national government agencies ay mag-i-implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Pabor din dito si San Juan City Mayor Francisco Zamora at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Meron na tayong traditional rush hour. Kung 1 hour ahead ka parate sa rush hour, you do not hit the peak of the volume of cars. So iwas ka ng 1 oras, both sa pagpasok at pag-uwi. May konti kaming natitira na empleyado na 5 kasi meron akong pinapapasok na 8 para yung mga iba pang nangangailangan sa aming serbisyo ay mapaglingkuran pa rin namin na hindi talaga lahat tapos ng 4 p.m. Ang rekomendasyon na yan, pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, we're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Gaya ng Metro Manila, ramdam din sa Baguio City ang mabigat na daloy ng trapiko. Pero kung magkataong ipapatupad din ito sa lungsod, hindi sang-ayon dito ang office staff na si Liberty. Pag dito po sa Baguio, parang iba po kasi yung klima, di ba malamig po, kaya medyo mahirap po pag mga 7, kung kailangan maaga mga 6, ay mga 5 a.m. gising. Parang ang hirap po, lalo pa pag malayo po yung tinitirahan na bahay po. Dagdag pa ni MMDA Chairman Attorney Artes, mayroon ng ilang mga LGUs ang nagpatupad nito pero hindi pa kasama dito ang mga ahensya ng pamahalaan. Makikipagpulong pa ang MMDA sa iba pang lungsod sa Metro Manila at mga ahensya ng pamahalaan kung pabor pa sila dito bago ito irekomenda sa Pangulo. Angel Arquero, RNG News.